Ang Leopard 2 ay isa sa pinakamahusay at pinakapopular na tangke sa henerasyon nito, kaya ito ay makikita sa halos lahat ng kontinente. Sa totoo lang, luma na talaga ito. Mas matanda pa sa The Shining. Mas matanda pa ito kaysa sa The Empire Strikes Back at kung paniniwalaan mo, lumabas ang mga pelikulang yon sa parehong taon na ipinakilala sa serbisyo ang M1 Abrams. Matagal nang napagtanto ng Alemanya na oras na lang ang bibilangin bago matalo ang Leopard 2 sa labanan, hindi naman dahil sa pisikal na kalaban, kundi dahil na rin sa paglipas ng panahon. Natupad ang propesyang ito sa Ukraine, kung saan ang mga Leopard 2 ng mga puwersang nagtatanggol ay winasak sa kaliwa, kanan at gitna ng mga anti-tank infantry squads, mga mina at mga drone. Upang mapalitan ang lumang plataporma at maghanda sa hinaharap na labanan, aktibong ginagawa ng Alemanya ang Leopard 3 na mas moderno, mabagsik at nakamamatay na tagapagmana ng trono ng alamat. May pribadong proyekto, Pentar KF-50, isa na kasalukuyang palihim na dinedevelop, kaya may maraming opsyon ang Central European Force sa kanilang fleet ng tangke. Pag-usapan natin ito. Ang Leopard 2. Ngayon, ang lahat ng tangke ng Alemanya ay Leopard, 2 na lang ang ginagamit. Para maging tiyak, ang Alemanya ay may 276 ito sa oras ng pagre-record na may order na 16 Leopard 2 apito ay isa na bersyon at 123 awalo na bersyon na kapag naihatid ay bubuo ng kabuuang pwersang pandigma na mahigit 230 Leopard. Marami na iyon ng mga tangke, pero ito ay katumbas lamang ng 12% ng lahat ng Leopard 2 na kailanman ay ginawa dahil ang Alemanya ay gumawa ng 3,600 nito sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga ito ay naibenta matapos ang muling pagkakaisa ng Alemanya. Nang umalis ang USSR sa Alemanya, hindi na kailangan ng malaking puwersa at naibenta ng Alemanya ang mga Leopard 2 nito sa mas mababang presyo. Kumalat ang tangke sa mundo, kaya ginagamit ito ngayon sa lahat ng kontinente maliban sa Africa at Australia. Malaki ang posibilidad na ito ang pinakasulit na tangke dulot ng mga pangyayaring pampulitika. Habang nais ng Alemanya na panatilihin ito ng ilang dekada, gumagawa rin sila ng paraan para palitan ito. Ang Leopard 2 ay ginawa bilang kapalit ng Leopard 1 para sa West German Army noong dekada 70 at ginamit simula 1,970 at 70. Pagkatapos nun, naging isa ito sa pinakanamomodipikang plataporma ng tangke kailanman. Totoo, kung titingnan mo ang Wikipedia dropdown ng lahat ng Leopard 2 variants at export sub-variants, mas mababa ang listahan kaysa dami ng saging na kayang palibutan ang Leopard 2. Magkakapareho lahat ng variant, may ilang kaunting pagkakaiba, pero hindi na natin ito tatalakayin dahil hahaba lang ang usapan at hindi naman ito ganoon kaaliw. Pero ang pamilya ay pwedeng hatiin sa dalawang subpamilya ayon sa armor nila. Ang Leopard 2 ay tumitimbang ng 55 hanggang 66.6 na tonelada at may habang 9.77 hanggang 10.7 metro. Mas mabigat at mahaba ang mga bagong variant dahil sa armor at mas malaking kanyon. Ngunit hindi bigat ang mahalaga, kundi kung paano ito na ipapamahagi. Lahat ng Leopard 2 mula base hanggang A4 variant ay may tuwid na armor sa turret, habang ang mga sumunod na variant ay may pahilis na armor. Baka tanong mo, bakit mahalaga yon, Simon? Kasi mas magaling ang pahilis na armor sa pagtulak ng bala at pagprotekta sa loob ng tangke. Pinakamahalada, syempre, ang mga tauhan sa loob. Kitang-kita ang arrowhead na armor sa harap ng tangke dahil ayon sa datos, ito ang madalas tamaan. Bukod sa armor ng Thor, pinahusay ang side skirt at pwedeng lagyan ng composite armor ang tangke para protektahan laban sa RPG-7 at iba pang anti-tank na sandata. Ang armor ng Leopard 2 ay maraming patong ng bakal at elastikong materyales, kaya nitong tiisin ang 100 at 25mm armor piercing sa both rounds. Sa mga naunang modelo, 80 cm ang kapal ng armor, habang sa alima at mga sumunod, halos doble na, umaabot sa 150 cm. Dapat mag-ingat sa mga sukat na ito dahil hindi ito opisyal kundi mula sa dating at kasalukuyang crew ng Leopard 2 ng German Army. Upang mapabuti ang kakayahang mabuhay, ang Leopard 2 ay lubos na hinati-hati sa mga compartment. Inilipat ang lahat ng pinagmumula ng apoy at pagsabog gaya ng hydraulics at imbakan ng bala sa likod ng blast-proof na pinto malayo sa crew compartment. Ang mga compartment na ito ay may blow-off panel na naglalayo ng pagsabog mula sa crew sakaling may sumabog. Hindi sakop ng mga reactive panel ang buong tangke, ngunit pwedeng ikabit ng crew kung kaya ng bansa nila. Halimbawa, nilagyan ng Ukraine ng explosive reactive armor ang ilang Leopard 2 mula Germany at iba pa, habang ang Turkey ay nagkakabit ng sarili nitong reactive armor sa kanilang Leopard 2. Kahit maganda ang armor, hindi pa rin hindi matalo ang Leopard 2. Ang tangke na ito ay dinisenyo noong kasagsagan ng Cold War kung kailan naniniwala ang lahat sa kanluran ng Iron Curtain na darating ang panahon na kailangan nilang labanan ang isang pagsalakay ng Soviet.
Dahil dito, dinisenya ito para sa labanan ng tangke kontra tangke, ngunit nagkaroon ng kahinaan na sinamantala ng infantry weapons. Noong 2008, isang Danish na Leopard 2 sa Afghanistan ang napasabog ng isang improvised explosive device kung saan agad na hindi na gumana ang sasakyan at namatay ang driver sa loob ng tangke. Ang interbensyon ng Turkey sa Syria ay malaking halimbawa ng kahinaan ng Leopard 2. Sa loob ng ilang linggo, 3 Turkish Leopard ang nawala sa anti-tank missiles at umabot sa 10 ang nahuli, nasira o na-neutralize matapos ang unang buwan ng labanan. Karamihan sa kanila ay nasira ng anti-tank rounds ng infantry at car bomb, hindi ng ibang tangke. May ilang dahilan kung bakit ito nangyari. Una, mali ang paggamit ng Turkey sa kanilang mga tangke at sumugod nang walang plano, kaya nauuwi sa pagkatalo sa labanan. Bukod pa ron, may mga kahinaan din ng Leopard 2. Isa, narito ang katotohanan ang mga base variant nito ay walang active protection system na kayang mag-track at magpabagsak ng mga paparating na missile. Ngayon, nilagyan na ng Germany ng active protection system ang lahat ng Leopard nila, samantalang wala pang APS ang Turkey nang pumasok sila sa Syria. Pangalawa, kulang ang Leopard 2 sa explosive reactive armor na malaki ang naitutulton sa pagprotekta laban sa mga anti-tank missile. Sa katunayan, ang pinakamalaking kahinaan ng Leopard ay ang compartment ng bala sa harap ng hull, kung saan nakaimbak ang 27 na bala ay walang anumang reactive plating na magpoprotekta dito. Kapag tinamaan, puputok ang mga bala sa loob at masisira ang Leopard 2. Ang ikatlong kahinaan na yung 2020 ay ang pagiging mahina ng Leopard laban sa mga drone. Malinaw ito sa digmaan ng Russia at Ukraine dahil nawalan ang Ukraine ng 24 Leopard 2, 31 pang nasira at isa ay nahuli at dinala sa Russia para sa pananaliksik. Kahit nilagyan ng Ukraine ng Contact isa explosive reactive armor, ang turret at gilid ng lahat ng Leopard 2, hindi pa rin ito napigilan ang mahinang pagganap ng mga ito noong 2023 counter-offensive. Para sa depensa ng Leopard 2, ang mga Ukrainian Leopard ay pumasok sa minadong lugar na may anti-tank cruise, tuloy-tuloy na artilyerya at ka-52 Alligator helicopter na may anti-tank missile sa itaas. At syempre, hindi pa kasama dyan ang mga drone. Sobrang dami ng mga drone. Ang mga Leopard na iyon ay dumaan sa pinakamabigat na laban sa kasaysayan ng Leopard. At naging resulta ay gaya ng inaasahan sa ganung sitwasyon, patunay na nalampasan na ng digmaan ang Leopard 2. Hindi ibig sabihin ito na masama ang Leopard, pero hindi ito bagay sa makabagong digmaan. Sa ngayon, yan ang masasabi natin sa mga Leopard na ginamit sa Ukraine. Isa pang dahilan kung bakit itinuturing na mahina ang kanilang performance sa Ukraine ay dahil kakaunti lang ang laban ng tangke laban sa tangke na kanilang naranasan na siyang pangunahing dahilan kung bakit sila ginawa. Ang Leopard 2 ay may 120 mm na smoothbore na kanyon at maaring hindi na ito ganoon kalaking bagay ngayon, pero ang kanyon ng Leopard 2 ang kauna-unahang smoothbore na 120 mm na kanyon. Lahat ng tangke noon na may parehong kalibre ay rifled, hindi smoothbore, kaya may mga uka ito na nagpapapaikot sa bala tulad ng mga baril. Nagbibigay ito ng katumpakan at katatagan sa bala pero hindi versatility. Ang smoothbore na kanyon ay kayang magpaputok ng iba't ibang uri ng bala ng may katumpakan pero hindi sa malayo. Ngunit hindi ito mahalaga. Hindi na kailangan ng tangke na pwedeng bumira ng kalabang tangke mula 8 kilometro dahil may guided missile at fighter jet na tayo. Kaya mas mainam ang versatility kaysa katumpakan sa malayo. Mas mabilis ang bala ng smoothbore kanyon dahil mas kaunti ang internal na alitan. Ang smoothbore na baril ay nakakaputok ng 4 na beses na mas maraming bala bago mapalitan at dahil interchangeable ang mga bala sa mga smoothbore na kanyon na isang kalibre, mas madali ang logistics sa iba't ibang unit ng tangke mula sa iba't ibang bansa. Ang mga rifled na kanyon ay bahagi na ng nakaraan dahil may matibay na dahilan. Ang uri ng kanyon na ipinakilala sa Leopard 2 ay kalaunan ding inilagay sa maalamat na US Abrams na tangke at sapat na siguro yon para malaman mo kung gaano pinahalagahan ang kanyon nung una itong naimbento. Ang bagong Leopard 2 ay gumagamit ng L55 na kanyon na isang upgrade mula sa lumang bersyon, mas mahaba, mas eksakto at kaya magpaputok ng bagong bala sa mas malalayong distansya na may mas mahusay na kakayahang tumagos. Ang pangunahing paningin ng tagabaril ng Leopard 2 ay may integrated na laser rangefinder at computer na nagkakalkula ng ideal na landas ng bala kaya epektibong nakakaputok sa gumagalaw na target hanggang 5 kilometro kahit gumagalaw din ang tangke. Bagaman kayang magdala ng Leopard 2 ng iba't ibang uri ng highly specialized na bala, kadalasan itong gumagamit ng high explosive anti-tank rounds at armor-piercing fin-stabilizing discarding sabot rounds na mas kilala bilang dart ammunition na mainam para tumago sa makabagong armor ng mga tangke. Ang pinakabagong German dart ammunition ay nakakabutas na hanggang 30 pulgada o 75 cm ng bakal na armor mula sa layong 2 kilometro.
Kagiliw-giliw, nahanap itong halos di nagalaw sa mga nasirang Ukrainian Leopard noong 2023 dahil di naman nakasugupan ng Russian armor ang mga tangke kaya di nila ito nagamit. Ang kanilang high explosive rounds naman na mas epektibo laban sa mga infantry ay halos naubos na. Ang Leopard 2 ay kayang magdala ng hanggang 27 bala sa magasin ng turret na matatagpuan sa harap ng hull at may imbakan pa ng karagdagang 15 bala para sa kabuuang 42. Isasama na rin ang Israeli Lajet anti-tank missile para payagang umatake ang Leopard 2 ng target hanggang 6 na kilometro. Ngayon, bukod sa pangunahing kanyon nito, gumagamit din ang Leopard 2 ng 2 machine gun bilang pangunahing sandata laban sa mga infantry. Ang 1,500 horsepower na makina ng Leopard 2 ay nagpapabilis dito hanggang 68 kilometro kada oras sa kalsada at 31 kilometro kada oras pa atras, kaya isa ito sa pinakamabilis na tangke sa pag-atras sa mundo. Mahalaga ito dahil mabagal bumaling ang tangke kaya kung kailangang umatras agad, pwedeng mag-reverse ang Leopard 2. Napakatahimik din ito. Sabi ng mga Ukrainian tank commander, kasing tahimik ng van ng Leopard 2 at naririnig lang ng mga Ruso kapag 200 metro na lang ang layo nito. Para sa paghahambing, ang mga Soviet na tangke ay naririnig na mula sa mahigit 2 kilometro ang layo. Ang Leopard 2 ay napakabilis at madaling imaniobra pero kulang ito sa abot ng distansya. Ang pinakamalayo nitong mararating sa kalsada ay 340 kilometro at 220 kilometro naman kapag off-road. Kung ikukumpara, ang M1 Abrams at Challenger 2 kapwa third generation tanks tulad ng Leopard 2 ay may abot sa kalsada na 400 at 20 at 550 kilometro at off-road na 200 at 250 kilometro. Dahil ang Leopard 2 ay may 1,200 litro lang ng kapasidad ng gasolina, mas maliit ito kaysa sa 1,600 hanggang 1,900 litro ng mga tangke ng Amerikano at Briton. Ang Leopard 2 ay matakaw din sa gasolina na umaabot sa 300 litro kada 100 kilometro at tumataas pa ito sa 500 litro kapag ginagamit sa off-road sa pagmamaneho. Gayunpaman, ito ay nasa mababang bahagi ng spektrum ng konsumo para sa henerasyon ng mga tangke nito dahil parehong mas matakaw sa gasolina ang Challenger 2 at Abrams. Kaya tandaan mo ito tuwing naiinis ka sa iyong Corolla dahil mabilis itong nauubos ang laman ng iyong bank account. Siyempre, hindi pa natatapos ang ebolusyon ng Leopard 2. Kayang lagyan ng 2 Apito variant ng dagdag na side armor at mas mahusay na kamera para sa driver at commander. Pinatibay din ang pangunahing kaya nitong magpaputok ng extended range na bala hanggang 5 kilometro. Tinugunan ng 2 Apito Plus variants ang survivability issues sa pamamagitan na mas pinahusay na 300 at 60 degree proteksyon laban sa RPG, mga mina at mas matibay na armor sa harap ng katawan at tore. Ang Leopard 2 Awalo na kasalukuyang ginagawa pa rin ay sa wakas magpapakilala ng isang aktibong proteksyon na sistema, isang mahalagang bagay kapag lumalaban sa mga makabagong anti-tank na sandata. Pinabuti ng Alemanya ang fleet ng Leopard gamit ang 100 plus Apito variant at may 123 Awalo variant pang parating, ngunit napaplanong lumipat na rin sila mula sa platapormang ito. Minsan mas makakatipid kung gagawa na lang ng bagong plataporma kaysa paulit-ulit na i-upgrade ang luma. Ang Leopard 2 ay madaling baguhin at may sapat na puwang para sa upgrade, kaya patuloy pa rin nade-develop ang mas modernong variant kahit 50 taon na. Gayunpaman, hindi ito ginawa para labanan ng anti-tank infantry, kaya palaging mahihirapan dito. Madaling tamaan ito ng drone at helicopter at wala ring reactive armor ang base variant na mahalaga laban sa makabagong anti-tank na sandata. Malulutas ang mga isyung ito sa Leopard 3. Nasa alanganin ngayon ng Alemanya dahil hindi kayang tapatan ng mga tangke nila ang Russian Armata, isang ika-4 na henerasyong mas magaling na tangke. Upang harapin ang banta, sinimulan ng Alemanya at Pransya noong 2017 ang Main Ground Combat System, isang proyekto para magdisenyo ng bagong tangke na papalit sa Leopard 2 at Leclerc MBTs. Isa lang ang naging problema. Hindi pa handa ang MGCS hanggang 2040 at umiinit na sitwasyon sa Europa nitong mga nakaraan, hindi ba? Nananatiling tanong kung magbubunga talaga ang proyekto ng MGCS. Sinasabi natin ito dahil bumagsak ang Future Combat Air System ng Pransya at Alemanya dahil sa industrial na problema ng bawat bansa. Sa ngayon, magugulat na lang kami kung mangyari pa ito. Ang epekto ng kahihiyang iyon ay maaaring makaapekto rin sa Main Ground Combat System dahil ang mga proyekto ng FCS at MGCS ay magkasama bilang isang package deal. Hindi pa natin alam ang eksaktong epekto ng pagbagsak ng FCAS. Sa ngayon, parehong isinusulong ng dalawang bansa ang MGCS na magdadala ng mga collaborative combat vehicle at bagong tank platform na kakaunti pa lang ang impormasyon.
Habang wala pa ang MGCS, kung darating man ito, kailangan ng bagong main battle tank para mapunan ang technological na kakulangan sa depensa ng Alemanya. Iyan ang trabaho ng Leopard 3 na inaasahang magsisimulang pumasok sa serbisyo sa pinakamaaga sa 2030. Ang disenyo ay ideolohikal na tagapagmana ng Leopard 2A8, ngunit malaki ang binago para gawing moderno ang plataporma. Ngayon na napirmahan na ang mga kontrata para sa development, tiyak na mas marami pa tayong malalaman sa mga susunod na taon. Sa ngayon, ang TOR at pangunahing kanyon ang may pinakamalaking hamon. Ang Leopard 3 ay magpapalit mula 100 at 20 mila-N patungong bagong 100 at 30 mila-M na kanyon bilang tugon sa matibay na depensa ng Russian T-Labing 4 armata tank. Mas magaan ang 100 at 30 mm kanyon kaysa sa 100 at 20 mm ng Leopard 2. Pero mas mabigat ang recoil system at bala nito. Sa darating na bagong disenyo, mas magiging nakamamatay pa ito. Ang Rheinmetall ay nire-redesign ngayon ang dart ammunition gamit ang bagong propellant at mas epektibong tungsten armor penetrator. Kayang magpaputok ng high explosive air bursting ammunition ang Leopard 3 na epektibo laban sa infantry. Ang 100 at 30 mm na bala ay napakabigat, 30 kilo bawat isa, mas mabigat na mahigit sa 11 kilo kaysa 100 at 20 mm na bala at 1.3 metro ang haba. Ang mas malaking caliber ay magdudulot ng 50% dagdag kinetic energy, kaya epektibong makakaputok ang Leopard 3 hanggang 10 kilometro. Ang Leopard 3 ay magkakaroon ng advanced na automatic field adjustment system na isinasaalang-alang hindi lang distansya at panahon, kundi pati pagkasira ng baril, thermal effect ng tuloy-tuloy na pagpapaputok at iba pang salik. Maaring may napansin ka dyan, ang isang kartutso ay tumitimbang ng 30 kilo na medyo mabigat, di ba? Dahil si Arnold Schwarzenegger ay hindi Aleman at di kasya sa tangke, sino kaya ang kayang mag-load ng sobrang bigat ng paulit-ulit? Well, ang sagot ay wala dahil ang baril ay magiging auto-loading at dahil doon, mababawasan ang crew mula 4 magiging 3 na lang. Ngayon, mainit na usapin sa mga tank enthusiast at profesional ang laki ng crew at auto-loading na mga turret. Ang bagong crew ay pwedeng magtrabaho ng iba't ibang gawain pero isa rin siyang dagdag na aalagaan at susuportahan. Mas mabilis at madalas mas tama ang autoloader kaysa sa tao. Pero kapag nagkamali, malala at hindi na kayang ayusin sa labanan kaya hindi na magagamit ang tangke. May hamon din ang pagpasok ng autoloader gaya ng pagpapanatiling ligtas ng crew mula sa mga bala na kailangang laging malapit sa mekanismo ng pagkakarga. Para maprotektahan ang crew mula sa pagsabog, ililipat ang crew ng Leopard 3 sa hull na may mas mataas na panloob na proteksyon kaysa Leopard 2. Ginamit din ang solusyong ito sa T-14 Armata, ang tangkeng dinisenyong labanan ng Leopard 3 kung saan ang crew ay nasa loob ng armored capsule para protektado. Dahil inilalagay ang crew sa loob ng hull, bahagyang tumataas ito pero mas mababa naman ng turret, kaya lumiit ang silhouette ng tangke at mas mahirap itong makita. Ang mas mataas na hull ay may espasyo para sa mas malaking makina at iba pang mga sistemang nangangailangan ng maraming kuryente. Isa pang mahalagang hakbang sa ebolusyon ay ang pagpapakilala ng isang aktibong depensa na sistema. Ang Leopard 3 ay magkakaroon ng MUS system na kayang mag-detect ng laser, infrared at acoustic na lagda at pinagmulan, saka nito iniistorbo ang mga ito. Ito ang pinakamabisang paraan laban sa guided anti-tank na sandata. Ang MUS system ay binubuo ng sensor, misil, jammer at countermeasure at maaaring palawakin para makadetect ng optical at counter na aparato. Tugon ito sa digmaan ng Russia at Ukraine kung saan ginagamit ang drone at precision-guided na bala na may sariling electro-optical na mata. Ang US ay kayang tukuyin hindi lang malalaking banta gaya ng misil at kawad, kundi pati putok ng maliit na kalibre, muzzle flash at mahinang laser. Ipapasok nito ang datos na ito sa battle management system ng Leopard 3 para makapaputok ang crew sa banta nang hindi tinatamaan. Ang huling tampok ng MUS ay kakaiba. Ang Cat's Eye ay classified at hindi pa lubos na uunawaan, pero teknolohiyang ito ang magpapahintulot sa Leopard 3 na makita ang mga sasakyan at unit kahit mahusay silang magtago. Maliban sa aktibong defense system, inaasahan ding mas maraming reactive armor ang Leopard 3 kaysa sa naunang modelo na naging malagang dagdag sa depensa nitong mga nakaraang taon. At ang mga numero dito ay talagang mahalaga para sa kinabukasan ng Alemanya. Plano ng Alemanya na bumuo ng pwersa na may humigit kumulang 1,000 pangunahing tangke ng labanan sa susunod na 20 taon. Makatuwiran ang depensa ng mga tangke dahil sa lumalaking banta ng Rusya na sakupin ng mga bansa at ang Estados Unidos na matagal ng kaalyado ay tila tumatalikod sa Europa at NATO. Kung titingnan sa ganitong pananaw, hindi kalabisan ang magkaroon ng 1,000 tangke para sa isang mahalagang bansang politikal at militar sa Europa, lalo na't mas mababa sa 1/4 nito ang kasalukuyang ginagamit.
Ang Leopard 3 ay inaasahang magagamit ng 25 taon lang at hindi pansamantalang plataporma sa pagitan ng Leopard 2 at MGCS. Kung hindi matuloy ang MGCS, posibleng ang kinabukasan ng fleet ng tangke ng Alemanya ay puro huling modelo ng Leopard 2 at Leopard 3 na mag-iiwan ng puwang sa kanilang hanay. Maaring may solusyon si Rheinmetall sa isung yon. Ang Panther KF51. Ang Panther KF51 ay proyekto ni Rheinmetall na dinisenyo bilang mas pinahusay na export variant ng Leopard 2. Habang nare-record namin ang video na ito, walang pag-uusap na bibilhin ng Germany ang KF51 mula kay Rheinmetall. Una, hindi ito co-develop ng Bundeswehr. Hindi nito natutugunan ang pangangailangan ng Bundeswehr at mas gusto ng hukbo ang Leopard 2 based sa pamilyaridad at politikal na apela. Malaki ang pangalan ng Leopard sa Germany at internasyonal na military circles, samantalang ang Panther KF51 ay hindi gaanong kilala sa militar kahit kamukha ito ng Leopard 2. Maaring magbago ito sa hinaharap, lalo na't lumalabas na unti-unti nang lumilitaw ang mga kahinaan ng MGCS. Pwedeng piliin ng Germany ang KF51 para punan ang kakulangan nito sa mga tangke. Oo, maaring hindi ito eksaktong gusto nila, pero ito'y halos kapareho ng Leopard 2 at 3 na modelo na nag-uugnay sa dalawang plataporma. Ang tangke ay unang ipakikilala sa Hungary. Ang Leonardo ng Italia, isa sa pinakamalalaking tagagawa ng depensa sa bansa, ay makikipagtulungan sa paggawa ng tangke kasama ang Rheinmetall, habang ang bansang Hugis Bota ay nagbabalak gumawa ng hanggang 380 Panthers para sa iba't ibang tungkulin. Sumasabay din ang Ukraine sa Panther bandwagon sa pamamagitan ng isang lokal na pasilidad ng produksyon na magsisimulang gumawa ng Panther sa mga darating na taon. Gusto na lahat ang tangking ito dahil ito ay pinahusay na bersyon ng Leopard 2. Kinuha ng Rheinmetall ang 4 na bersyon ng tangke, ang pinakalaganap at pinahusay ang halos lahat dito. Ito ang dahilan kaya halos magkasing laki ang mga tangke. Ang Panther ay may bigat na 59 na tonelada na ilang tonelada lang ang dagdag kumpara sa A4 at kamangha-mangha na 3 sentimetro lang o mahigit 1 pulgada ang lamang nito sa A4 at eksaktong 10 metro ang haba nito. Magkakahawig ang dalawang tangke, ngunit dito na natatapos ang kanilang pagkakapareho. Ang Panther halimbawa ay magkakaroon ng eksaktong parehong 100 at 30 mm kanyon na binanggit natin kanina habang pinag-uusapan ang Leopard 3. Ang kanyon ay may otomatikong pagkakarga din. Ang Panther ay magdadala ng 30 bala at nung isang pagsubok noong 2022, nakamit nito ang bilis ng pagpapaputok ng 3 bala sa loob ng 16 na segundo. Di tulad ng MG3 ng Leopard 2 na pitutuldok, 62M ang ikalawang baril ng Panther ay 12 tuldok 7M machine gun na kinokontrol sa remote weapon station. Dinevelop ng Rheinmetall ang weapon station na ito na kaya mag full elevation para labanan ang paparating na drone. Dahil dito, mas malakas ang ginamit nilang kalibre. Mas epektibo ang 12.7mm laban sa mga drone kaysa sa 7.62 mm. Mas marami kang pwedeng baguhin sa armas ng Panther kaysa sa Leopard 2 at higit pa sa nalalaman natin sa Leopard 3. Halimbawa, pwedeng palitan ang isa o parehong madasin ng baril ng mga espesyal na pads ng armas. Sa isang demonstrasyon noong 2022, pinalitan ni Rheinmetall ang magasin ng quadruple launch pod para sa Hero 120 loitering munition drone mula kay U-Vision. Pinalitan ang kabilang magasin ng weapons pod na may 30 bagong UAV kasama ang reconnaissance quadcopter na nagbibigay datos sa Panther para palawakin ang virtual saklaw ng paningin nito. Hindi ito posible sa Leopard 2 at kung pag-uusapan ng saklaw ng paningin ng Panther, ito ay may pinakabagong battle management at UAV control systems. Malaki ang pag-asa ng tangke sa tulong mula sa labas, lalo na sa impormasyon mula sa unmanned aerial at ground vehicles na tulad ng Loyal Wingman program ng mga Air Force sa buong mundo. Pinuhusay din ang mga sighting system ng gunner, driver at commander sa lahat ng aspeto. Pinagsama ang 360 degree na pananaw at thermal sights na pwede sa araw-gabi sa isang AI system na tumutulong sa gunner sa pag-asinta gaya ng mga sistemang ginagamit sa Leopard 3. Isa sa pinakamalaking problema ng Leopard 2 ay ang kulang sa active at reactive protection systems na nayo sa Panther. 3 patong ang armor ng Panther. Bakal ang panloob na patong na tinatakpan ng composite armor plates. Ang pangalawang patong ay may reactive armor at ang ikatlo ay active protection system. Ang pagkakaroon ng reactive armor at active protection system bilang standard na mga tampok sa Panther ay mahalaga dito. Bagaman pwedeng lagyan ng Leopard 2 ng reactive plates at APS, hindi ito standard at nangangailangan ng dagdag na trabaho para mailagay sa tangke. Ang eksaktong APS ay strike shield system ng Rheinmetall na halos kapareho ng napapabalitang APS ng Leopard 3 kaya hindi na natin ito tatalakayin dito. Ginagamit din umano sa mga Leopard 2A4 ng Singaporean Army ang parehong sistema.
Bukod pa dyan, ayon kay Rheinmetall, maaaring makatanggap ang Panther ng isa pang APS sa hinaharap na nakalaan para harapin ang mga banta mula sa itaas. Sa madaling salita, mga drone. Ito ay hard kill active protection system lang. Gagamitin ng Panther ang MAS 2 active protection system bilang soft kill solution tulad ng gagamitin sa Leopard 3. Kaya sa armamento, armor, pamamahala ng labanan at situational awareness, malamang na mas magaling ang Panther kaysa Leopard 2. Pero kumusta naman ang mobilidad? Pinakamalaking bantahe ng Leopard 2 kumpara sa ibang tangke ay ang makina nito. Sa ngayon, inaasahang gagamitin din ng Panther ang 1,500 horsepower propulsion unit ng Leopard 2. Dahil halos pareho ang laki, hugis at bigat ng Panther, kaya nitong abutin ang halos parehong bilis, 70 km per hour, 43 miles per ara, pasulong at 30 km per hour, 11 miles per ara, paatras. Gayunpaman, magkakaroon ito ng mas magandang range na mga 500 km sa kalsada na 47% na mas mataas kumpara sa 300 at 40 km ng Leopard 2. Sa kabuuan, para mas maganda talaga ang Panther kumpara sa Leopard 2. Para bang pwede natin itong tawaging Leopard 2.5 kung tutuusin? Pero sa totoong buhay, hindi ganoon kasimple o kasing itim at puti ng iniisip natin ang mga bagay-bagay. At ang pangunahing dahilan kung bakit gustong gawin ng Rheinmetall ang Panther ay dahil napansin nila kung gaano kaganda at kasikat ang Leopard 2 pero wala namang karapatan si Rheinmetall sa tangke. Baka kaya mo tinatanong, bakit hindi na lang sila gumawa at magbenta ng sariling Leopard 2? Sa totoo lang, doon nagsimula ang KF Lee, 41 pero hindi pa rin ito tapos na plataforma. Mas progreso na ito kaysa Leopard 3 pero hindi pa rin ito tapos na produkto. Hindi rin ito gusto ng hukbong Aleman kaya wala silang interes dito hanggang ngayon. May usapan din tungkol sa Panther versus Leopard 3. Kung mabigo ang joint tank project ng Pransya at Alemanya, maaaring palawakin na lang ng Alemanya ang Leopard 3 at balewalain ang Panther. Hindi dahil galit o kulang ang Panther, kundi mas practical mag-invest sa proyektong suportado ng gobyerno. Dalawang bagay ang tsak anuman ang mangyari. Ang Leopard 2 ay tumatanda na at lumalabas na ang mga kahinaan nito. Hinahabol tayo ng panahon at bagaman ang Leopard 2 ay tumatanda ng maayos at tiyak pang makikita sa combat footage sa Reddit sa susunod na mga dekada, unti-unti na rin itong nalalagay sa ikalawang antas ng mga tangke. Pangalawa, sabay lalabas mula sa mga pabrika ng Alemanya ang Leopard 3 at Panther. Aling bansa ang gagamit at ilan ang ipapadala nila? Well, yan ay malalaman pa natin. Salamat sa panonood.